Greetings po mga kababayan. Harinawa sa mga oras na ito, saan man kayo naroroon, iba-iba po ating mga time zone, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ito pong muli sa Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel, isa pong legal aid public service program ng inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Paalala lang po, ang ating po na pag-usapan o pinag-usapan na pag-usapan na ay wag po niyong maituring na isang legal opinion pagkos consider or discussion for information and academic purposes only. Kung mayroon po kayong compelling issues, ay pinaka-the best na po ang magkonsulta po sa inyong lawyer. Okay, maraming salamat. Alright, sa mga baguhan pa lang, kung hindi pa kayo napag-subscribe, pwede po makisuyo sa inyo, no? Especially, no? Sa inyo at saka sa mga viewers natin na if you find our videos, ating mga contents po natin, informative at saka nakakatulong po sa inyo, ay pwede po makisuyo po sa inyo na pakiclick na po yung subscribe, share, and like buttons po natin, no? Upang sa ganun, pag meron po tayo mga updates, no? Mga live streaming po natin, meron tayo mga shorts or mga videos na uploads, no? Tulad nito, ay you will be duly notified. Of course, i-click din nyo yung notification bell. At upang mabigyan natin po ng opportunity yung ating mga kababayan, kamag-anak o kaibigan ninyo o kapitbahay ninyo, no, saan man kayo o sila naroroon, ay may mapulot din sa ating mga pinag-usapan. Sabi nga natin lagi, di ba? Lamang na ang may alam sa batas. Alright? Maraming salamat. Okay. So, wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Ang ating pong topic na sa episode nito ay may kinalaman po, no? Sa sulat sa atin. Itago lang natin siya sa pangalan si Erickson. Erickson M. Okay? Sabi niya, good morning po, attorney. Hingi lang po sana ako ng tulong sa inyo. Tungkol po sa pinapatituluhan ko ng lote. 100 square meters ang sukat. Bago ko po ako nag-apply ng pagpapatitulo nito ay nag-investigate po ako sa lote at napag-alaman ko na base sa records po ng Senro sa DENR ay wala naman pong aplikante, no, sa pagpatitulo nito, kaya nag-apply po ako. 15 years na po akong nakaposesyon dito sa lote. Alright? Ngayon, nag-apply na siya. Ang ginawa daw niya ay nagpa-survey siya. Ngayon, bigla na lang daw pong sabi ay medyo i-release na, pero nabigla daw siya dahil na-hold daw sa dahilan may nag-claim sa barangay namin. Sabi niya, may pinakita siya na rights lang, pero kung titulo ay pinag-usapan, wala naman siyang hawak. Ngayon, nakipag-usap po ako sa kanila na bilhin ko na lang yung lote at ako na ang magpatuloy na patituluhan. Kaya lang po, sinasabi niya, nalalakarin po nila ang titles ng lupa. Ask ko lang po na ma-approve po ba ang application nila, ganung may pagpatalo naman sa lote na kami po ang naka-occupy na matagal ng panahon. Alright, alam mo, hindi po bago itong kwento sa atin ni Erickson, no? Kasi sa ganyang mga situation ay maliwanag na si Erickson po ay in possession siya dun sa property, no, for the last 15 years, ay meron po siyang karapatan o in fact superior rights, no, over dito sa claimant nito kahit anong dokumento papakita nila, because in the first place wala naman nagmamay-ari dito sa loting ito, no? So lumalabas lang talaga na bigla daw may nag-claim sa barangay, and of course at ay gusto siyempre medyo may pera na anggulo dito kasi gusto bayaran na lang, no? Para magkaroon ng peace of mind itong si Erickson, okay? Pero alam mo, Erickson, no? Ang tanong mo kasi sa akin, lalakalin daw nila yung title. Ask ko lang, sabi niya, ma-approve ba yung application nila? Ganung pagtatalo naman, mayroon pagtatalo, no, sa nasabing lupa. Alam mo, Erickson, gagawin mo, no? Mag-file kayo kung totoong nag-file siya ng claim doon sa DNR, abay, kontrahin mo. Mag-file ka ng protest, no? Mag-file ka ng protest, no? Okay, o opposition doon sa kanyang kiniklaim niya, no? At kung sa barangay naman din, mag-file din kayo ng
opposition doon sa barangay, okay? Now, kung walang mangyayari, kung sa kabila ng pagkaroon ng pagdinig sa barangay, nakatatlo, apat na hearing na kayo, ay wala pa ring settlement, abay humingi na kayo ng certificate to file action, okay? Upang sa ganon ay pwede na kayong pumunta doon sa sa DNR at kayo na mismo ang mag-file ng opposition kung meron man nag-claim. Kung hindi naman siya kung wala naman siyang claim doon, abay pagpatuloy mo ang inyong application, okay? Kasi kung titingnan mo yung ating implementing rules, no, dito sa tinatawag nating Republic Act 10023 o yung tinatawag nating Residential Pre-Patent Act, no? Ay isa sa mga requirements doon ay hindi naman yung kailangan pang magkaroon talaga ng approval, halimbawa yung barangay, no? Isa sa mga requirements doon ay mag-submit kayo, no, of course nagpa-survey na kayo, okay? And then magkaroon kayo ng affidavit of to disinterested person, no, na sa katunayan ay kayo ay lawful occupant, no, doon sa nasabing property, okay? At bukod pa doon, isa sa requirements, you should be at least 18 years old, tsaka Pilipino naman kayo, okay, I presume, no? So, ngayon, iporsige mo yan, no? Wag mong lulubayan kasi sabi nga natin, di ba? Kay ang occupant ng lupa na yan, which is only 100 square meters, sabi mo nga, 15 years na kayo. So, you have the superior or better right than any other person kasi kayo ang nandyan. In short, you can even invoke yung sinasabi nating acquisitive prescription because you have been there in good faith, no? For ang requirements ng batas, pag ganyan, 10 years nga lang, no? Now, that is ordinary prescription yun. Yung sinasabi nating 30 years is this pertains to the extraordinary acquisitive prescription. So, yes, pagpatuloy mo ang inyong application, no? At kung kailangan ay kung halimbawa na-deny, no, ng DNR ang inyong application kasi assuming na kumpleto na yung inyong dokumento, di ba? Pagsabit mo sa DNR, ang DNR ay yung SINRO or PINRO man yan, ay meron silang 120 working days, no, para desisyonan ang inyong application, okay? Pag nagkaroon ng after 120 days at nagkaroon ng resolution ang SINRO o PINRO na dinideny ang inyong application, of course mag-file kayo ng motion for reconsideration at kung denied pa rin ay makipag-ugnayan na kayo sa inyong lawyer, no, upang sa ganun ay makapag-file ka ng petition sa korte, no, laban sa kung meron mang claimant diyan, okay? Maraming salamat. Oh, by the way, bago tayo magpatuloy, ay pwede po makisuyo sa inyo, no? Pwede i-plug ko lang po yung ating libro, no, na inisulat ng inyong lingkod. So, I highly recommend, no, na kung meron kayong kopya nitong legal handbook nito, no, at saka yung Bill of Rights po natin, no, yung may kinalaman po ito sa ating karapatan, no, sa ilalim nating saligang batas, no. Dito pinag-usapan dito yung Bill of Rights natin, no, particularly ang issue about arrest, no, search warrant, warrantless arrest, no, kailan tayo pwedeng maaresto ng walang warrant, okay? At kung ano bang karapatan ng isang tao pag ito'y naaresto, no, nagkaroon ng custodial investigation. Kung meron po kayong kopya nito sa inyong bahay, sa inyong workplaces, mas maganda, okay? At least meron kayong kaalaman sa batas. Ganon din itong sinasabi nating legal handbook, okay? Itong legal handbook po, a daily companion for all, ay ito po ay extract ng mga batas na may kinalaman sa buhay natin, no? From the time na tayo pinagdihi ng ating mga magulang hanggang sa pinanganak, nagkaroon ng pamilya, nagkaroon ng asawa, no? Nagkaroon ng may issue sa kasal, sa suporta sa mga bata, sa mana, sa pagpatito ng lupa, tax declaration certificate, ay more or less po ay nandito po yun, may kinalaman po yun sa buhay natin. If you can have a copy of this book, maganda po, no? For your ready reference sa inyong bahay o sa inyong
sa inyong workplaces, okay? Of course, meron din tayong labor laws, no, sa mga HR practitioners po natin, no. If you have a copy of this, no, so mga kahit na ordinary workers po, manggagawa, kung meron kayong kopya nitong labor laws, ay mas maganda po, no, na you can also have a ready reference, no. Kung sakali mang mayroon kayong interest o gusto nyong malaman tungkol sa proteksyon, no, o karapatan ng manggagawa, no, particularly in the issue of security of tenure. All right? Of course, meron tayong book sa corporation law. Of course, sa mga corporate practitioners po natin, mga panyeros, no? Or meron tayo sa mga taga sa opisina, no? Mayroon po kayong napakaganda po kung meron kayong copy po nito for your reference, no? Corporate law annotated. Of course, sa mga panyeros panyeras po natin, no? Kung wala pa kayong copy ng SIPRA, the Code of Professional Responsibility and Accountability, you can have a copy of this book, no, sa Central Books. They have branches in Metro Manila at ganun din sa Cebu at saka sa Davao. Okay? So maraming salamat. Thank you for your time. So paki-screenshot lang po ninyo, no? At kung gusto ninyo, and then you can even order online, no? Free delivery po sila nationwide dito sa atin. You can i-screenshot po niyo yan, and then you can scan, and then you can navigate, no, doon sa kanilang website kung ano pong gusto malalaman, no, tungkol dito sa mga librong ito. Okay? Hardbound po sila, no. So I hope this will be very helpful sa inyo. Maraming salamat. Okay? So hanggang dito muna tayo, no. I hope si Erickson, no, Erickson M, no, na mayroon kayong idea na kung ano po ang inyong gagawin. Okay? Maraming salamat, and I hope to see you again, no, in the next video po natin. God bless.